gabi. Kayo may lahat na magpapilitin natin. Praise the Lord. Pray tayo ba? Panginoon Diyos, Panginoon, pray mo sa umagang ito. Gawain po ang aming mga kasalanan. Pag-iusan namin ang nagawain ito sa iyong pangalan. Sinyalan po bawat kapatid na nalago ka namin sa amin. Gawain po bawat kapatid na nalilito, Panginoon, at sumahan kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na tuloy po sa
tuloy ko lang mga kapatid yung topic ng nakaraan. Magturo ko ng Sunday School. Amen. One God and one Lord. Ating papers ay 1 Corinthians 8:5-6. Sabi diyan, even truly, if indeed there are all gods, whether in heaven or on earth, as there are gods many, and lords many, and as there is one God, the Father, of whom are the things all, and we for Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are the things all, and we to Him. Amen. Meron akong hindi naman ano yan. Ready na ba? Ayan, palaki ang mga, ayan. Yan yung, di ka mo na konti. Ayan. So yan yung keywords natin. Bagamat maraming tinatawag na Diyos, maging sa langit o sa ilalim o sa lupa. Mga close parenthesis, sa atin walang maraming Diyos. Dahil as there be God, so maraming Diyos maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Tapos sinabi ng Apostle Pablo, but to us, sa atin mayroon lamang isang Diyos. No, ito yung philosophy yung iba, no, na maraming Diyos. No, pagka tinanong tayo ilan ang Diyos, naturalmente sabihin natin isa, kasabihin nila maraming Diyos. Yun ang kukunin nila yung verse 5, no? But in verse 6, sabi niya po sa Paul, but to us, sa atin, sa ganang atin, ibig sabihin sa mga nananampalataya, meron namin isang Diyos sa mga atin. Taas mo ng konti. Introduction. So, yung ito, na-take up na natin, yung mayroong distinction between God the Father and the Lord Jesus Christ. Na-take up natin yan dahil dun sa salitang of whom and by whom yung preposition na of at by, dahil sa 1 Corinthians 8, ang ginamit na preposition sa Father ay of whom. At itaas na natin, natalakay na natin yan. Sige ba, natalakay na natin yung nakaraan yan. And Unitarian view, ito yung mga naniniwala na may lamang isang Diyos at si Kristo ay tao. Yung Unitarian view, ito yung kanilang pag-post ng talata, and this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, in Jesus Christ, whom Thou hast sent, na makilala kanila, mayroong bidyan na si Lord Jesus Christ daw ay nakatingala sa langit. Ang nagsasalita ay ang ating Panginoon, nakatingala siya sa langit at nakamay na sa langit. Makilala kanila na isang tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos ay ang Ama at si Jesus Christ ay sinugulang. Ito yung view ng mga Unitarian. No? Then, dun sa 8:6, meron lamang isang Diyos ang Ama. Ibig sabihin, hindi talaga si Jesus Christ ang tunay na Diyos kasi pinakikilala niya yung Ama. No? Paano kaya ito yung mga salamuhan natin o mga encounter tayo ng 73, meron lamang isang tunay na Diyos ang Ama. How we could retaliate sa mga ganung klaseng kapwiran. Amen. Natapos na natin yan. By Italian view, ito yung mga naniniwala mayroong dalawang Diyos. Mayroong Diyos na nakalulog at si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, meron na silang dalawa. Yung kanan, either literal or symbolical, they don't care. Basta mayroong dalawang Diyos sa langit. Amen. Then, up, the Trinitarian view. Ayan. Sa kanila, yung distinction between the Father and the Lord Jesus Christ nangyari in the eternity past. Ibig sabihin, John 1:1 sa kanila, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung the Word dyan, mga kapatid, in-highlight ko yung with God dahil yung with dyan ay cross
Nung wala kayong Webes, may magandang busy pastor ko doon. Yung cross, ang ibig sabihin niyan ay with. Itaas mo nga ng konti. Very strong legs ko yung hindi. Sorry. Sige pa. Sige pa. Ayan, ibaba mo konti. Yung ibig sabihin ng cross ay in the New Testament cross can also imply a relational or purposeful connection such as being with someone. Kaso baka hindi yan gusto ko. Yan. It is frequently used to express the idea of being in the presence of. Yung salitang cross, mga kapatid, ang ibig daw sabihin nun ay yung idea, being in the presence of. So, ibig sabihin, yung logos, yung word was with God, yung with God ay mayroong idea na being in the presence of. Hindi siya, yung word ay hindi bahagi ng Diyos, hindi siya attributes ng Diyos, kung hindi being in the presence of, nasa presensya ng Diyos. Ganawa niyo ba? Pagka sinabing, yun kasi yung kanilang strong lexicon dun sa salitang cross. No, yung cross ay being in the presence of God. Ibig sabihin, kasama ng Diyos, hindi bahagi ng Diyos o hindi nagmula sa Diyos. Kaya meron silang idea na yung cross ay face to face with God. Yung cross ay person. Person in the being of God. Kaya, meron kang ganung idea, meron kang ganung interpretation, it will follow yung clause number 3 na and the Word was God. Yung person or yung being na in the presence of God ay Diyos. So meron kang dalawang idea o meron kang dalawang Diyos sa John 1:1 pagka ito yung idea mo. No? Kawan ba? Yeah, dahil sa litang cross ay in the presence of, being in the presence of, nasa presensya ng Diyos. Halimbawa, pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, iba ka roon sa presensya ng Diyos. So, ikaw ay person being in the presence of God. Yun yung definition dito sa Santa Cross. That's the Trinitarian view. Now, dito tayo natapos. Ito yung oneness view, mga kapatid. Sa atin, the distinction of oneness view hindi nangyari sa eternity past. No? Sa Unitarian view, walang distinction. Hiwalay talaga. Hiwalay yung Ama sa Anak. Dahil yung papers natin, sabi niya, yet to us there is one God, the Father, of whom. And then we have one Lord Jesus Christ, by whom. Ginamit yung preposition na of and by, yung by sa ating Panginoon. Ibig sabihin yung of, ang preposition na ito ay, ang ibig sabihin nito ay direct ang tumutukoy sa may likha. Kasi of whom the things are. So, ang subject doon ay creation. Yung Ama ang direct ang lumikha. Then, kay Jesus Christ by. So, it could be an agent or instrumental in creation. Kaya natin yung distinction. Sa atin, ang view natin dito, ang distinction ng Father at saka ni Lord Jesus Christ, yes, yung Ama ay hindi pwedeng, yung Ama ay hindi ang Anak in the sense of distinction. No? Dahil yung Ama ay hindi ipinapanganak. Yung Anak kaya tinawag na anak dahil ipinanganak. No? Hindi dahil, sa ating view, hindi dahil mayroong dalawang personang pagkasama sa John 1:1. Yung view ng Trinitarian view, yung with a cross, being in the presence of. Ngayon, yung view naman natin sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama po na yung with ay cross, yung with po ay cross sa salitang Griego, taas mo na konti. Ito yung view natin yan. Kinuha mo rin pares din. Ito yung taas mo na konti. Ito yung ginagamit ng Trinitarian, yung nakaka-highlight. It is frequently used to express the idea of being in the presence of. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng cross. No? Kailangan, pag magsasabi ka ng totoo, sabihin mo, both side. No? Kung magbibigay ka ng paliwanag, kunin mo lahat. Huwag ka lang pipili ng article
na pabor lang sa iyo to stand your theology, no? Hindi lang yung ibig sabihin ng cross, tama yun, pero meron pa rin ibig sabihin yung cross that the preposition often appears in context that emphasize closeness. So yung cross, nag-emphasize ito ng closeness, intention and purpose, which are key themes in Christian theology. Itaas mo, ito yung nakuha kay Pastor Paul. May nagsasabi na ang second clause, and the word was with God, nasa Greek ay Theos and proston ngayon ay nangangahulugan na logos was face-to-face. So kaya may yung face-to-face dahil dun sa salitang cross. No, kasi yung cross sa kanila, hindi attributes ng Diyos o hindi parte ng Diyos, kundi a person being in the presence of God. Kaya yung distinction sa kanila ng Father at ng Lord Jesus Christ in the eternity past. Kaya may yung face-to-face. Now, ito mga kapatid, tandaan nyo. For the sake of argument, tanggapin natin na may face-to-face. Ibig sabihin ng face-to-face, nagharap ng mukhaan yung God the Father at yung God the Son. For the sake of argument lang, mga kapatid, how could the Spirit have face? Kasi ang Diyos ay Espiritu. Diba? John 1:1, hindi pa nagkatawang tao ang Kristo. Paano pagkakaroon ng mukha ang Espiritu at Espiritu? So doon lang, bagsak na yung kanilang theology na walang mukha ang Espiritu. Hindi maaaring mag-face to face. So with God, now yung salitang cross, hindi lang nangangahulugan na person with the Father or in the presence of God. Kasi yun yung kanilang ipinapaliwanag sa John 1:1, yung salitang in the Word was with God, yung with doon ay persona na nasa presensya ng Diyos. Dahil sa verse 2, ginamit din yung salitang cross, yung cross dyan yung with. The same was in the beginning with God. So, yung cross, hindi lang yung nangangahulugan na mayroong persona na kasama ang Diyos. Kasi yung beginning dyan, hindi persona. No? Palagay na natin, for the sake of argument, tanggapin natin, kahit hindi natin pinaniniwalaan, sa John 1:1, ang with doon, ang kasama ng Diyos doon ay persona, dahil doon sa salitang with. But, bababa mo lang yung talata sa John 1:2, the same was in the beginning. Yung kasama naman dito ng Diyos ay hindi persona, with God. Then meron pa tayo, Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace. So, dito, yung with God naman, yung cross, ang kasama naman dito ay kapayapaan, hindi rin po persona. So, yung salitang cross, hindi lang nangangahulugang being in the presence of, no? Lahat dapat ng katwiran, titingnan natin. And then, ito yung sinabi ko sa Pastor Nueves, yung isa pang ibig sabihin ng cross ay pertaining to. Pagka tinanong sa Greek yung pertaining to, ang ibig sabihin ng ay cross. No? Pertaining to God. So doon lang, makikita natin na yung kasama ng Diyos ay hindi persona. Kaya sa Tagalog, ewan mo sa itong salat, pero sa King James, ang Tagalog niyan ay sumasa. Kasi pagka in-interpret po, and the Word was with God, bibigyan ng agad ng mabilis na interpretasyon at ang salita ay kasama. Pero tingnan sa Tagalog, sumasa Diyos. Pagka sinabi mo kasing kasama, doon papasok yung kanilang idea na yung kasama ng Diyos ay another person. No? Sa Hebrew 2:17, cross din po yan, pero ibig sabihin ay pertaining to God. Hebrews 5:1, taas pa, pertaining to God pa rin po. For every high priest taken from prophet is ordained on man in free pertaining to God. So yung salitang cross ay pertaining, ibig sabihin yung salitang pertaining, nasa Diyos. No, kaya yung Micah 5:2, di ba, thou art nagkapon ikaw, Bethlehem Ephrata,
magmula sa iyo lalabas ang, tingnan natin mga kapatid. Micah 5:2 mga kapatid. Alam mo yun. Saan ba nakakit ka? Meron kang Bible dyan. Hindi ko basa. Kahit saan sa... Yes, Micah 5:2. Ha? Oo, English. Micah 5:2. Micah 5:2. When thou Bethlehem Ephrathah, thou will leader among 1,000 people. Yet out of thee shall become born unto thee a Messiah. Nagdagaling mo. Thou art. Gagaling mo na. Thou will leader among 1,000 Judah. Yet out of thee Yet out of thee shall he come forth unto thee. shall He come forth. become forth. Ano ba nakalagay? Forth or pro? Forth, F-O-R-T. Forth, F-O-R-T-H. Forth to be. Unto me, that is the regular. Yun. So, ang nakalagay doon, bagamat ikaw, Bethlehem Ephrathah, pinakamaliit sa mga bansang Israel, magmula sa iyo, lalabas sa akin, no? Kasi ang sa English ang ginamit dyan, come for me, not come from me. Kasi yung iba, ang kanilang interpretation, yung logos ay lalabas mula sa Panginoon. So, pero sinabi diyan, lalabas sa akin. Hindi magmumula, ibig sabihin, ang Diyos mismo, not a part of Him, kundi siya mismo. Kaya sa Isaiah, I think it is 35:4 ng Isaiah. Kami basa mga ano. Isaiah 35 po. Matandaan ko ito. Ayos. Ano? Hindi, masabi ko. Isaiah 35:4. Say to them that are of Yes. your own heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. Even God with the recompense, He will come and save you. Yes. Sabi diyan, kayong mga matapting puso. Ang sabi diyan, ang Diyos ay paririto. Hindi bahagi ng Diyos. No, it is not pertaining to second coming. Okay, kahit second coming. Ang Diyos mismo ang paririto. How it come? No, hindi bahagi ng Diyos. Hindi parte ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Kaya yung logos, no? Yung logos, siya mismo yung Diyos, siya mismo yung Ama. Siya mismo yung paririto. Kaya sa John 1:14, the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Galatians 4:4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Hebrews 1:5, for unto which of the angels said He at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee. So, yung view, halos pare-parehas naman ng ginamit na talata. Nagkaiba lang sa interpretation. Sa atin, sa oneness theology, mga kapatid, yung distinction under the time. Yung existence ng Son of God, nag-exist ang anak ng Diyos doon po sa Bethlehem. Hindi po nag-exist in the eternity past. So, nandun yung distinction sa atin sa pagkakatawang tao ng Panginoon. Kaya sabi niyan, for unto which of the angels, parati na natin tinuturo, said He at any time. No?
Kasi ang view ng Binitarian dyan, ang Diyos na anak. Literal na nanganak ang Diyos. Hindi si Maria. Now, ang view ng Trinitarian, mayroong dalawa o tatlong bahagi na ang Panginoong Jesus ay pinanganak. One in the eternity past. Pangalawa, kay Maria. No? Ito lang at doon sa Psalms chapter 2, mababasa natin ang Diyos ay nanganak. Psalms chapter 2 verse 7. At ito yung itong Hebrew 1:5 quoted from Psalms chapter 2 verse 7. Ang sabi diyan, "For unto which of the angels said he at any time." Okay. For the sake of argument, tanggapin natin yung kanilang katwiran na ang Diyos ay nanganak in the eternity past. Pero sinabi diyan sa Hebrew 1:5, "For unto which of the angel," kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman. Kung dito ipinanganak ang anak in the eternity past, sino ang nauna? Ang anghel o ang anak? Ibig sabihin, kung ipinanganak yung anak, may anghel na. Napaka-illogical. Ibig sabihin, mas nauna ang ipinanganak o inilikha ang mga anghel sa anak. Kasi sabi diyan, "For unto which the angel." Now, bibigyan natin ng view. Meron siyang, kung nagsasalita ang Diyos dito, meron siyang audience. At ang audience niya, on my point, is mga angel. Kaya sinabi niya, "For unto which of the angel said he at anytime, thou art my son this day." The very day na sinabi ng Panginoon ito, doon niya ipinanganak yung anak. This day. Diba? But, we could see the verse, yung orientation ng verse, may mga anghel na. No? Kukontra naman ulit yan sa kanilang view sa Proverbs chapter 8. "Ako ay naguna ng bago pa man dalangin ng Diyos at lahat ng mga bagay." Sinasabi nila yung anak yon. Kita nyo, buhol-buhol yung kanilang theology. Now, again, accepting without, for the sake of argument, itanggapin natin, "For unto each of the angels said he at any time." Ibig sabihin, ito ay sinabi ng Panginoon on time element, meron ng panahon. Diba? Sabi niya sa anak, "This day." Now, ang Diyos ba ay sakop ng panahon? Pagka ang Diyos ay sakop ng panahon, hindi na siya Diyos. God is not bound by time. Kaya nga yung tanong, nasaan ang Diyos kung wala pang langit at lupa? Where is God when there is no time, no space, and no matter? Nasaan ang Diyos? No, ang sagot is Genesis 1:1. In the beginning is time. God created the heaven. Heaven is space, and the earth is matter. Wala pa yung panahon, wala pa yung space, wala pa yung matter. God was in the beginning. Pag sinabi mong beginning, in the beginning, it is before time, wala pang panahon. Kaya ang Diyos ay hindi sakop ng panahon. Hindi mangyayari ipanganak ng Diyos ang anak on that time element, because God Himself is God, that God is not bound by time. Amen? Mapalagpakan muna natin ang Panginoon. Yes. Meron akong tinanong sa iyo. Yung, sabi ni Pastor, yung John 1:1, yung salita doon in the beginning, alluded yan sa Genesis 1:1. Kasi sa Genesis 1:1 also is in the beginning. Ang tanong sa mga yun, anong nauna, Genesis 1:1 o John 1:1? Wala akong nauna, parehas ko. Hindi mo masusukat kung alin ang nauna kasi parehas pang walang time. No? Kaya yung tamang sagot doon sa katanungan nila, nasaan ang Diyos kung wala pang langit at lupa, mali yung sagot nila. Mali po. Ang Diyos, nandun na wala pang panahon.
Pag wala pang panahon, wala pang langit, wala pang lupa. No? Now, the next question we try to answer, why the distinction is in the incarnation? Another topic in incarnation. Bakit sa ating oneness theology ang distinction ay nasa incarnation? Sige, taas natin. Amen. Now, doon sa key verse natin, binanggit yung salitang one Lord. There is only but one God, the Father. Walang issue ron. Isa lang talaga ang Diyos ang Ama. Pero wag mong kalimutan yung sinabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo din nagsabi, there is but one Lord, Jesus Christ. Now, sino si Lord Jesus Christ? On John 8:24, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for ye, if ye believe not that I am He. Ego emi. Ego emi ito, mga pastor. Ego emi. Ye shall die in your sins. Then, tuloy lang natin yung basa sa tayo magbibigay ng emphasis. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say to you, before Abraham was, I am. Now, ang ating Panginoon ang nagsabi nito, except ye believe not that I am He. Pag tinagalog mo, malibang maniwala ka na ako nga. Baba mo ko, tayo gusto natin ng Panginoon. Then. Sorry, baba mo. Ye shall die in your sin. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Nakakon yung punto. Ang sabi ng Panginoon, pag hindi ka naniwala, ako nga, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Now, ayokong gamitin verse ito for salvation. Pero kung mali ang pagkakilala mo sa Panginoon, napakabagsik na lamang ito, mamamatay ka sa iyong kasalanan. You get the point? Maaaring mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran, maaaring mayroon kang simbahang pinupuntahan, amen? Maaaring nagsisi ka ng iyong kasalanan, kung paano mo tinanggap ang Panginoon, hindi ko alam, pero kung mali ang paniniwala mo sa ating Panginoon Jesus, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, yung kasalanan mo nandun pa rin pag hindi mo nakilala ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, except you believe that I am He. Then 8:56, before Abraham was, I am. Taas pa natin. In Exodus 3:13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children, sinabi nga ni Moses sa Diyos, narito, pag ako ay pumaroon sa mga anak ni Israel, at sasabihin nila sa akin, sasabihin ko sa kanila, ang Diyos ng inyong mga magulang ay sinubo ako sa inyo. At sasabihin nila sa akin, ano ang pangalan niya? Sabi ni Moses, pag nagpunta ko sa mga Israelita, itatanong nila ang iyong pangalan. Ano ang sasabihin ko? And God said unto Moses, I am that I am. So maaaring hindi pa ito katulad ng sinabi ng Panginoon, kasi sinabi ng Panginoon, except you believe that I am. Ito, I am that I am. But continue the reading, and he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, ego eimi. Parehas na sinabi ng Panginoon. I am hath sent me unto you, and God said forever unto the Lord, unto Moses, thou shalt say unto the children of Israel, binabasa lang natin ito, pero sabi dyan, the Lord, yung Lord yan, all capital, the Lord God, the Yahweh Elohim, or the Adonai Elohim, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name. So, ano yung pangalan ng Diyos dyan? Yung ego eimi at yung Lord. The Lord God. No, yung Lord in Hebrew, ito ay Adonai. Kaya yung pinag-aralan natin ng marami, Adonai, the Lord said unto my Lord, yung isang Lord doon ay hindi Adonai,
Adoni. So dito, siya yung Adonai. Siya yung Yahweh. Then, dito yung kanyang pangalan. Taas pa natin. Our Lord Jesus Christ is the I am. Siya yung Ego Eimi. In the Old Testament, it is the pre-existence of the Lord Jesus Christ prior to His manifestation in the flesh. Ito po yung kalagayan ng Panginoon bago siya nagsakatawang tao. Sabi niya, before Abraham was, I am. No? Walang dalawang Diyos sa lumang tipan. Walang maraming Diyos ang nakilala ni Moses. Ito yung pre-existence. Kaya yung distinction, tayo mga one believer, mayroong distinction between the Father and the Son. But it doesn't mean the Father, yung Ama ay hindi siya yung anak. Hindi siya sa anak sa kalagayan. No? Kung sasabihin natin na si Jesus ay Diyos, tama po. Pero kanyang pagiging Diyos ay hindi nag-umpisa sa Bethlehem. He was long God before Bethlehem came. He was long time God before Mary conceiving in the flesh. Bago pa siya ipanganak ni Maria, matagal na siyang Diyos. Diba, mga kapatid? Kung sasabihin natin nag-umpisa ang Diyos sa Bethlehem, no. Tama lang na ang ipinanganak ni Maria ay Diyos. But His divinity doesn't start there. Matagal na siyang Kristo. No? Matagal na siyang Kristo. No? Hindi nag-umpisa pagiging Christ niya nung ipinanganak. Diba, sabi ng 1 Peter chapter 1, 10 and 11, diba, yung mga propeta nagsiya sa kailang panahon darating ang kaligtasan. Paano nila siniyasiya sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Sa 1 Corinthians, I think 2 Corinthians 10:4, si Kristo yung bato na sumusunod sa kanila sa inang. Diba, nandun na si Kristo. So Christ is another title of God. No? Bago pa magkaroon ng Kristo sa Bethlehem, matagal na siyang Diyos. Amen. Taas natin, 1 Corinthians 8:6. Sige ba? Ito yung ating verse. So, yung one Lord Jesus Christ, mamaya, ito muna, no? One God the Father, of whom are all things in Trinity. Doon muna tayo sa one Lord Jesus Christ. We have one God the Father and one Lord Jesus Christ. Listen, sabi ko, yung Lord po, sa salitang Griego ay Kurios. Kurios. Then Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord. Sino yung Lord dyan? Kurios, Jesus. And shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 13, for whosoever shall call upon the name of Kurios. Yung 13, ito po ay quoted from the book of Joel. Sa Joel 2:32, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Quoted yung 10:13. Sa 10:9 and 13, sino yung Kurios? Si Jesus. Now, here in Joel 2:32, quoted yung verse na yun, whosoever shall call on the name of the Lord, yung Lord dito, Yahweh. Yung Lord yan, siya yung name that cannot be pronounced by man, yung YHWH. Hindi kayang bigkasin ng tao, pinalitan ng mga rabay ng Yahweh, at sa other translation, pinalitan ng Adonai. Dito quoted yung Joel chapter 2 verse 32. Nasa pa? So Lord Kurios in Greek, Lord is Kurios in Greek and Yahweh in Hebrew. Lord Jesus Christ is the Yahweh of Old Testament. It is the pre-existence of Lord Jesus Christ prior to His manifestation in the flesh. Taas mo. Yan. Ito. Hindi natin ito. Acts 26:14-15. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice. Ang nagsasalita ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo din po ang sumulat ng 1 Corinthians 8:6. There is one Lord Jesus Christ. Now, sinabi niya
kanyang conversion on the way to Damascus. Nakakita siya ng liwanag. No? Nakarinig siya ng boses. Ang tanong, anong lingwahe ng boses? Kasi that time, magsalita nila ay Aramaic. Aramaic. No? Pero yung Bible, New Testament was written in Greek. Pero yung tinig na narinig ni Pablo in one language. And when we are all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in Hebrew tongue. Yung boses na narinig ni Apostol Pablo ay sa salitang Hebreo. Nagtanong si Pablo, yung boses narinig niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the prick. Sabi ng boses, sabi ng boses sa salitang Hebreo, Pablo o Saul, Saul, bakit mo ako pinag-usig? Mahirap sa iyo ang sumimpa sa bato. Then nagtanong si Pablo, kung yung salitang narinig niya ay salitang Hebreo, most probably, yung pagtatanong ni Pablo ay salitang Hebreo. Ano ang tanong ni Pablo? And I said, who art thou, Lord? Yung Lord nito ay hindi Kurios. Ang Lord dito ay Yahweh. Who art thou, Yahweh? O who art thou, Elohim? Dahil ang conversation nila nag-umpisa sa salitang Hebreo. Sumagot yung boses. And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. Ako si Jesus. Kaya nung sinabi niya yung 1 Corinthians 8:6, si Apostol Pablo ang nagsabi, there is one God, the Father, of whom are all things, and we are to Him, and there is one Lord Jesus Christ. Yung kanyang view kay Lord Jesus Christ ay hindi iba sa Ama. Kasi dito sinabi niya, who art thou, Yahweh? Mayroon lang distinction. You cannot see God sa kanyang kalagayang Diyos. You can only see God through Jesus Christ. Kaya sinabi ron, one Lord Jesus Christ, by whom are all things. No, John 1:3, for by Him. Colossians 1:16, for by Him. No, siya yung makikita natin sa creation. Hindi mo makikita ang Diyos. Genesis 1:3, and God said, let there be light. Ano nakita mo? Hindi mo makikita ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ano nakita mo? Yung salita niya. Kaya by Him and through Him. 1 Corinthians 8:6, ang tawag naman natin. Kunti na lang. One God the Father, but to us there is but one God the Father of whom are all things, and we in Him and one Lord Jesus Christ by whom are all things. Yung God dyan, mga kapatid, sa Greek ay Theos. Sa Hebrew, Elohim. Taas natin. Okay. Matapos tayo. Psalms 45 verse 6. Ito po ay written in Hebrew, Old Testament. Thy throne, O God, yung God dyan ay Elohim. Elohim. Hebrews 1:8. But unto the Son He said, thy throne, O God. Yung God dyan ay Theos, dahil Greek. Pero ito yung parang yung sinasabi, no? But unto the Son He said, thy throne. No? Ang sabi nila, ang nagsasalita ay ang Ama. Ang Ama ba ang nagsasalita dito? Ang Ama ba ang nagsasalita? Kaya meron silang view na si Kristo ay Diyos kasama ng anak, kasama ng Ama. Dahil ang Ama ang nagsalita. Unto the Son, sinabi ng Ama sa anak, hindi po Ama ang nagsalita. Hindi po. Kasi yung salitang thy throne of God, bababo. Thy throne of God, quoted from Psalms 45:6. Thy throne of God. Hindi nakalagay doon yung salitang but unto the Son. No? Kung bakit sinabing but unto the Son, because of verse 9. Hindi ko na nilagay yung verse 9. Doon sa 45:6. Ang nagsasalita sa 45:6, a certain king.
si Haring David. Now, bakit sinabi ritong thy throne, but unto the Son he said, if we will going to ibibigay natin ang authorship ng Book of Hebrew kay Apostle Paul, si Apostle Paul po ang nagsasalita. Ninanarate niya yung 45:6 na Psalms, hindi ang Ama ang nagsasalita. Dahil kung Ama nagsasalita, may dalawang Diyos na tayo. No? So, may point there, yung God, Elohim sa Hebrew, sa Greek, ito ay Theos. Sa Hebrew 1:8, yung tinukoy na Diyos dyan, na Theos ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Then sa 45:6, yung tinukoy na Elohim, sino? Yung Ama, yung Diyos ng Israel. No? Hindi marami dahil, ayan. Sige, tataas pa. Tapusin na natin. Genesis 1:1, in the beginning God created, that's bara Elohim. Teka natin ako na nakaraan. Sige pa. Ayan. Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 beses. 8 beses kasama yung Genesis 1:1. 7 beses sinabi yung salitang God said. Ibig sabihin nung said, Yomer, hindi si Brother Yomer, ha? Yomer Elohim. Again, Elohim is singular because of the word Yomer. Dahil yung Yomer ay singular verb sa Hebrew. Singular verb. Hebrew, kaya yung Elohim ay singular. Now, bago sabihin yung pronoun na as, our likeness, that's a plural pronoun, sinabi ko na yung salitang Yomer Elohim. Yung Yomer ay singular. No? Okay. Mayroong kausap ang Diyos. Walang pagtatalo. Di meron. Now, tupot na ang nag-uusap dyan ay God the Son, God the Spirit, and God the Father. You are putting your thought in the Bible. Di ba? Ibinibigay mo yung idea mo sa Biblia. Walang ganung idea. May kausap ang Diyos. Hindi sinabi kung sino ang kausap. Then, we will try to study sino ang kasama ng Diyos ng creation. Okay, nahaba tayo. Tuloy na lang natin. But on verse 27, so God created man in His singular pronoun. In the image of God created He, Him, made and female. Kaya meron daw inang Diyos. Kaya meron inang Diyos dahil ang tao ay ginawa sa walis ng Diyos, lalaki at babae. So ang Diyos may kasama, ang posibleng kasama niya ay asawa niya. Sabi nila, kasi God made and female in His image. So mayroong babaeng Diyos. Again, huwag na tayong lumayo, ginamit yung singular masculine pronoun His. He. Him. He. Wala akong babaeng Diyos. Wala kay suten. Sana. Wala kay suten. Sige pa, taas pa. Okay. Every not all one Father, but one God created us. Now, yung one dyan, ang salitang one dyan, mga kapatid, ay hindi po, hindi po siya, kasi ang ginamit na salita dyan ay ikad. Ang ikad ay mayroong dalawang kahulugan, isang numerical one at isang single entity of more than one. So yung one dito ay hindi po singular entity of more than one. Pagka sinabi mo singular entity of more than one, halimbawa, isang tawag mo, isang bulig ba yun, sabi? Di ba? Isa, pero marami. Pero dito, yung isa rito ay hindi ganun, ito ay numerical. Pag tinawag na numerical, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So, it is a numerical one. Wala tayong maraming ama. Meron lang tayong isang ama at meron lang tayong isang Diyos. Now, Isaiah 63:16, Thou
Nevertheless, thou art our Father. Though Abraham, being ignorant of us and Israel, acknowledge us not, thou, sabi dyan, thou, O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name is from everlasting. Ano ang pangalan dyan ng Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? Yung Ama ba? Hindi. Ang pangalan ng Diyos ay Father. Ang pangalan ng Diyos ay Lord. Sabi dyan, O Lord, yung Lord siya yung ating Ama. No, Malakay student, wala tayong maraming Ama, isa lang. Sino yun? Isaiah 63:16, ikaw, Panginoon, ito yung Panginoon na in-address ni Apostol Pablo nung siya ay masubasog on the way to Damascus. Who art thou, Lord? And the voice answered, I am Jesus, whom thou persecutest. No? How many Lord in the Bible, New Testament? There is one Lord Jesus Christ, 1 Corinthians 8:6. Old Testament, there is only one Lord, Nehemiah 9:6. Thou art Lord alone, isa ka lang. Sa bagong tipan, wala akong maraming Panginoon. Marami silang Panginoon, sila yon. Pero tayo, walang maraming Panginoon. Ang ating Panginoon ay si Jesus Christ lang. Siya lang yung Panginoon sa bagong tipan. At sa lumang tipan, wala yung maraming Panginoon. Yung Panginoon na ikaroon, halimbawa, si Abraham tinawag na Lord. Yung dalawang anghel na nakita ni Lord sa Sodom at Gomorrah, bago dinawag ng Sodom at Gomorrah, tinawag na Lord. Pero sila ay hindi yung the Lord. Sila ay Adoni sa salitang Hebreo. Iba yung Adonai sa Adoni. But our Lord Jesus Christ, He is both the Adonai and the Adoni sa bansang Israel. Next, siguro conclusion na to. Last one. Okay? Pag na ako, pero understand, who is the Lord? Exodus 3:13-14-15. I am He. I am that I am. Ako ang Panginoon Diyos. Yan, walang ibang nag-claim yan kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Taas pa. Siguro pa conclusion na yan. The Lord is the I am and the Yahweh Elohim, pointing to our Lord Jesus Christ in the New Testament. So, ang distinction ng Diyos Ama sa ating Panginoon Jesus is nung kanyang pagsasakawang tao. Doon nagkaroon ng distinction. It is correct to say na yung ipinanganak ay Diyos, pero hindi nag-umpisa ang kanyang pagiging Diyos sa Bethlehem. He was long time ago God. Maaaring nag-umpisa yung kanyang pagiging anak, and that's certain. Nag-umpisa yung kanyang pagiging anak sa Bethlehem. But to say na siya ay hindi Diyos, na ang Diyos ay hindi nagsakatawang tao, that's illogical. Matagal na kung Diyos ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Panginoon Diyos, salamat